Iginiit ng isang senador na dapat magtipid ang gobyerno at huwag gawing magarbo ang pag-host ng bansa sa ASEAN 2026 sa harap ng energy emergency. Samantala, sinang-ayunan ng ilang senador ang deklarasyon ng State of National Energy Emergency at maging ang pagbuo ng Crisis Committee. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sinang-ayunan ng ilang senador ang deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng National Energy Emergency sa buong bansa at ang pagbuo ng komite na tutugon sa problema sa langis. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, nakasuporta siya sa hakbang ng Pangulo para matulungan ang mga Pilipino. Para naman kay Senate President Vicente Soto III, maaaring nakita na ng Pangulo ang mga nananamantala sa krisis sa Middle East. Kaya ngayon, mababantayan na ng gobyerno ang presyo ng langis sa Pilipinas. Pero para kay Senator Bam Aquino, dapat lawakan pa sa national emergency ang deklarasyon ng Pangulo para magkaroon na rin ng price cap sa mga pangunahing bilihin. Bukod dito, kapag state of emergency, pwede ring magamit ang Quick Response Fund ng mga LGU para tumulong sa kanilang nasasakupan. Pero naniniwala naman si Senator Sherwin Gatchalian, sapat na ito sa ngayon para makabuo na ng contingency plan ang gobyerno paano tutugunan ang problema sa langis. Ang aming panawagan sa kanila ay gumawa na ng National Contingency Plan na mayroong iba't ibang scenarios. Nabuo na itong uplift, ang tawag nila uplift. No? Sa Senate, protect, sa Executive, uplift. Ina-expect namin na gagawa na sila ng National Contingency Plan. Handa rin naman anya makipagtulungan ng Protect Committee ng Senado sa Uplift Committee ng gobyerno kung may kinakailangang maipasa na mga batas. Ang relationship between that uplift and protect will be on the budget level. So yun ang isa sa mga kailangan na nagko-coordinate ang legislative at ang executive sa mga ganitong bagay. Pero si Senator J.V. Ejercito, sana raw pag-aralan din ng Crisis Committee na magkaroon din ng ayuda sa middle class kung talagang tatagal pa ang krisis. Aside from yung sa PhilHealth, siguro yung pong subsidy sa cash aid, siguro pagtagal, kung tumagal pa talaga to, dahil mabigat talaga, isang mabigat pinakamabigat dito dahil siyempre kita natin kakaunti kung hindi tayo nakapasok, yung mga deferment na loan payments, no? These are the things that probably can be studied. Kung maaari din anya, magtipid pa rin ng gobyerno. Bilang host country sa ASEAN 2026, wag na itong gawing magarbo at gamitin na lang ang pagkakataon para makipagpulong sa ASEAN countries para sa krisis sa langis. Bukas, inaasahang muling magpupulong ang Protect Committee ng Senado. Sa oras na makabuo ng report, ang komite, isusumiti ito kay Senate President Vicente Soto III at kay Pangulong Marcos Jr. para sa posibleng implementasyon. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.